Good afternoon mga kalapatids. Today is Sunday, 27th ng July. Kahapon, update ko lang pala kayo dun sa kahapon na race. Iniwan ko yung clock ko doon kasi nag-church kami ni Mrs. So, tinawagan ko yung secretary kagabi after na matapos yung buksan yung mga clock namin, yung mga T3 clock. So, nangyari, tinanong ko nga, medyo lubog tayo sa resulta kahapon. Ang nakuha ko lang resulta, I think nasa 7th place ng club namin. So 7 or 8th place. Hindi pa ako 100% kasi medyo hindi clear yung usapan namin kahapon. So hintayin natin lumabas yung paper. Pag next week i-share ko sa inyo. So medyo lubog ang resulta natin. Hindi ako happy doon kasi siyempre medyo I've done my part as a fancier na dinala ko training and all that, nakaraming training. Pero ang downside doon, nung nag-break down ang kotse ko, which is last week. So, ibig sabihin, hindi ako nakapag-training, hindi ako nakapag-toss ng the whole week kahit isang beses. Kasi normally sa mga young bird, dapat continuation ng training. So, sa madaling salita, may pagkukulang din ako as a fancier doon sa fitness ng mga kalapati ko. Although pinakakawalan ko sila everyday, pero yun nga ang problema, mas better na yung iba kasi yung tinraining mo at saka yung loft fly eh. Yung training talagang they will work harder na find their way home yung pag-uwi nila, no? So ang ginawa natin ngayon, nag-loft fly tayo, pinakawalan ko lahat ng young bird natin. Ang good news sa atin doon, ang bonus lang doon ha, 31 out of 31 tayo. So, kumpleto ang young birds natin sa first race, 72 miles, which is 115 kilometers. So, I'm happy with that. Yun nga lang, ang resulta medyo down kasi yun ang gusto natin. Ako, personally, gusto ko resulta sa mga ibon. Siyempre, yung hard work and all that, ano. So, ngayon, pinapaligo ko nga sila, naliligo sila. Well, actually, yung iba dyan naligo na. So, yan, nasa swimming pool sila ngayon, kulay swimming pool. Pero, ano yan ang salt bath ng mga ibon. Yan, naligo na sila ngayon. Yung iba nasa taas, nagpapatuyo. Yan, yan sila. Oh. Yan. Yan mga ibon natin. Mga panlaban natin this year. Yung mga young birds. So, yung iba nandun sa tuktok ng bubunga kung saan sila bumabagsak. Yan. Andiyan sila. Yan. So yun lang ang update ko sa inyo. Nalinis na natin ang young bird section natin. Yan, mamaya-maya niyan pakakainin natin sila ng medium lang. Hindi ko sila bibigyan ng heavy meal para gradually nagiging matao sila towards the week kasi conditioning eh. By Thursday, tsaka natin babanatan ng maraming pagkain. Pero gradually ko silang bibigyan ng maraming pagkain at tsaka ng heavy feeds. Pagkatapos noon, bibigyan lang natin itong week na to, itong Sunday na to, kasi kahapon nag-race sila, no? Pinakain natin sila ng hindi naman karamihan, tama lang. Ganun din ang ibibigay ko sa kanila today. And then gradually yon dadagdagan ko. Depende sa katawan nila. Hindi ko pa hinawakan, di pa ako nag-hand check kung medyo nakapag-recover na ang mga young birds natin. Titignan ko kung ano ang kailangang improve nila. Gagamitan natin ng supplement, gagamit din tayo ng probiotic and all that. And binibigay ko lang naman sa ibon ito eh. Ang supplement ko, majority ito lang. Yeah, ito lang naman talaga. I'm sure marami sa inyo gumagamit ito. Strike 2. Yan lang naman ang pinaka main supplement ko. Tapos sa pagkain din, oil ko. Ito yung oregano garlic oil. So ang ginagawa ko, minimix ko sa pagkain nila yan. Yan lang naman ang binibigay natin sa mga ibon. Hindi tayo kasi gumagamit ng mga antibiotics eh. Yun lang ang sa akin, ayun ang paniwala ko. So wala akong antibiotics. Ini-enjoy na lang natin tong 2025 race natin dahil talaga next year, eto po, maliit na ang garden natin. So binilang ko siguro po ang step namin kung tatapatan namin to, pagawa dito extension ng bahay. Yan, extension. So pag nag-extension kami, siguro ang mangyayari na lang sa loob na ang garden na lang eh
So bibilangin ko. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 foot, 6 feet. Nasa loft na ako paglabas mo ng ano natin. Paglabas mo ng ano ng garden o ng bahay. So yung extension. Kaya ayun. So medyo liliit ang garden natin. I need to minimize ang mga ibon ko. Ngayon nag-breed ako ng napakaraming young birds. Umabot ng 60 young birds yan, ano? With all the obstacles. Nakikita nyo naman mga obstacles dito sa amin. Yeah? Especially yung cable ng pylon. Naku po, yan. So mga ibon natin medyo wala, tumutumba, nalalaglag. Marami akong nawalang ibon. Kahit sa low fly, yung mga gold ring ko na tinatawag namin. So ring skip, hindi gold ring. Gold ring ang tawag nila pero ring skim yun. Na 10 pounds per ring. Isa yan, 5 yung ibon kong yan eh. Yung isa low fly lang na wala pa. So I'm a bit gutted about that. Hindi ako happy doon sa low fly. Lahat ng training ginawa niya na. So sabi ko hindi na mawawala tong ibon na to. Actually kapatid siya nung second bird natin kahapon, which is the direct son ng Hall of Fame. Yung ibon na yon ay si Hall of Fame 3 times combined winner, not winner, top 50. Nasa ano siya, nasa top 50 siya. 3 times executive year. Kaya siya na bansagan na Hall of Fame, so he's been given an award. Nasa atin yung ibon na yon. Shout out kay paring Van Sanchez na pinagkatiwala sa atin yung ibon na yon. So nasa akin na siya ngayon. I own that bird now. Kaya nag-breed tayo, yung sinisingang ko na isang hen, yung paang nawala. But anyway, yung kapatid niya, second bird natin kahapon, okay lang yun. Tuloy-tuloy lang ang labanan. So let's see kung ano mangyayari itong 2025 na young bird races. So yung talagang malulupit ang mga kalaban natin. Alam naman natin sa pigeon racing, kahit mga kalaban natin hindi naman natutulog din yung mga yan, ano. Kumbaga yun na talaga, mga full-time fancier ang mga kalaban natin. So medyo matindi ang labanan. Yan. So medyo pangit ang weather ngayon. Meron tayong ibon ng mga lumilipad the moment. Ayan. Pangit ang weather ngayon, kauulan nga lang eh. Medyo sabi ko, pero ang temperature ngayon dito ay 22 degree. So eto, may mga late breed pa tayo. Yan, may mga late birds pa tayo dito. Actually 8 yan. Ito stock natin to, si 8888. Siningsingan ko ng special ring yan. Ang nanay niyan ay first feed yung ko dito sa loob ko. Nananalo ng first club, second fed ng under 800 pigeons. Tapos ang tatay niya, binili natin last year. He was second ace pigeon ng one low race. Yun ang tatay niya. So sabi ko, magtatabi na ako ng stock na yun. So may kapatid pa siyang isa ngayon, single rare. Yun lang. So yun lang ang update natin ngayon. Yan, so relax lang ang mga ibon. Yung mga gustong lumipad, Romonda, and the rest. Puro pahinga yan ngayon. Talagang rest day talaga ngayon yan. Ginagawin ko kung pagbaba niyang mga yan mamaya, ayan, nandiyan sila lahat ngayon. Oh. Tsaka yun, may 5 lumilipad. Ayan, oh. Ayan sila, oh. So, may 5 tayong lumilipad right now. Pag bumaba yan, pakakainin ko na sila. Pahinga, bukas uli, low fly na naman uli. And then, by Wednesday, ang plano ko talaga ay magti-training po ako ng Duxford, which is, 40 air mile. 40 air miles siya dito sa akin. So maganda yun ang talagang isa sa mga training ground ng mga fancier ng North Road. Yan. Yun lang mga update ko sa inyo. Again, ayan, medyo magbabawas din nga pala ako ng ibon dahil nga because ito nga tong mga loft na to ay matatanggal. Lahat yan. Lahat ng loft ko. Gigibain lahat yan kasi nga sa project. Hindi sila kailangan nandito. Lahat yan, lalabas lahat yan. Titibagin lahat yan. Pati itong shed na nandito. So, nasan yung aming tumble dryer. Yan, tatanggalin lahat yan. Walang matitira dyan. So, lahat yan tanggal. And then, from there, subukan natin, makakuha ng mas maayos na loaf. So,
fingers crossed we do well sa ating 2025 Young Bird season. It's not too bad, to be honest with you, kasi nung nagpunta tayo sa club kahapon, halos lahat sila nawala ng mga young birds. So tayo, daybird lahat ang ibon natin. Sabi ko nga, okay na yun. Kaya yung pating secretary namin, natutuwa dahil nga sabi niya at least marami kang chance na mapapalayo pa yung mga ibon kasi siyempre ang race ng mga young bird palayo ng palayo eh. So yung ano natin, basta ang target ko talaga resulta. Wala nang palibot pa ano pa kung may mga words na sinasabi na what's the word? Hindi ko na makuha yung words na gusto kong sabihin eh. Pero yung pabekot-bekot ba? Sa diretso, ano yung tinatrabaho ko nung una, ganun lang yun, dire-diretso hanggang final yan. So pag weekday, mag-week toss tayo. If I can do twice after the race, gagawin ko. And then the rest, bahala ng mga young birds natin. Pero kahapon talaga may drag talaga. Kasi lahat ng ibon ko, lahat ang galing dito, sa likod dito. Eh ang norte nandito. Anito norte. So dapat ang dating ng mga ibon ko, yan dito, parating dito. Hindi sila dumarating papunta rito. So, nung makita ko yung mga ibon dito nang galing, sabi ko, drag na naman yan, sabi ko. Although ang hangin ay west wind, dito ang west wind. So dapat ang tulak ng from north, tulak ang ibon doon. Hindi eh. Kasi ang dami ng ibon doon sa bandang further east ng London, o Essex na ang tawag doon. Hindi na London yun eh. Mas marami mga ibon nila doon. So kung kami rito nasa mga 300, 400 lang, sila doon 1,000. So pag lumipad ng sabay-sabay pakakawalan eh. So madadrag ang mga ibon talaga namin doon. Okay lang yun. Basta sa akin talaga resulta. Hopefully next week makakuha tayo ng mga resulta. Ayan, kamukha niyan. Papakita ko lang sa inyo quickly. Ayan, may mga rubber pa sila. Come on boy, come on. Ayan, may rubber pa siyang kulay dilaw na nasa paa. Tignan nyo. Ayan, hindi ko pa natatanggal. Ayan, may rubber pa siya. Hello boy, hey buddy, come on. Sa mga racer natin yan. Papakita ko sa inyo. I think may mga, ito po. Ayan, ito isa sa mga rubber na nilalagay sa paa ng ibon. Kita nyo may number siya na 6331. Ayan, yan po ang nakarehistro. Kaya alam nila kung sino ang nakakabit dito sa rubber na to. Kung sinong ibon, kung anong ring number. Pag hinugot mo to, i-strike namin doon sa clock. Pagkapasok sa loob, magre-register yon, digital yon. Yun ang tinitignan ng clock. So pag sinaksak nila sa machine, lalabas lahat ang resulta natin based on this rubber. Yan. So sige, hanggang sa susunod. Good luck sa mga upcoming races nyo. At stay safe all the time. And God bless. Hanggang dito na lang at sa susunod, bali-balita na lang.